Guys, sa video ito makikita ninyo na ako'y magbubukas ng talaba. Kahapon guys ay meron din tayong upload about talaba rin yun. Kung saan ipinapakita ko na ako'y naglilinis ng talaba. Kung aking iniiskoba yung talaba para maalis yung mga tawag dito putik-putik sa ibabaw ng pagtalaba o yung sa pinakabato niya. Now, kung hindi mo pa napanood yun guys, balikan mo yun ha. Yung naglilinis ako ng talaba. Yung nag-iiskoba ako ng talaba. Ngunit sa video ito guys, makikita nyo dyan na nagbubukas ako ng talaba. Guys, gamit ko yung kutsilyo. Ingat lang talaga, ingat lang sa pagbubukas ng talaba dahil kung hindi ka maingat sa pagbubukas ng talaba, maaaring masusugatan ka. It's either by the talaba or by the kutsilyo na gamit. So, since ako naman marunong na magbukas, so easy lang sa akin yan. Hindi ako nasusugatan kahit hindi ako nag-gloves. Yung iba kasi nag-gloves or nag-guantes pagka nagbubukas. Ako hindi na kasi nga sanay na naman ako magbukas ng talaba. So, pero kahit na sanay, iba yung pag-iingat pa rin ng aking ginawa dahil konting pagkakamali talagang masusugatan ka. Junko Tube. Like, Share. subscribe. So as I said, ingat lang sa pagbubukas dahil kung hindi ka maging maingat sa pagbubukas, maaari ka ngang masusugatan. It's either by the talaba itself kasi matalim or matatalas yung kanyang mga bato, ang labi, matatalim din. So kung hindi ka mag-iingat, maaaring masugatan ka ng mismong talaba or by the kutsilyo na ginagamit. So, mga kapatid, iba yung pag-iingat pag nagbubukas ng talaba. Kanya siguro masarap yung talaba dahil mahirap nga siyang gawain. Isipin mo, lilinisin mo pa yung pagkatalaba niya para maalis yung mga putik-putik. Hindi mo lilinisin guys bago mo buksan dahil pagka hindi mo lilinisin, yung laman ng talaba makukontaminate dun sa mga putik na nasa kanyang katawan. So, kailangan ay linisin muna bago mo buksan. Kaya inirekomenda ko na panoorin mo yung isang video ko about sa paglilinis ng talaba. Yung sinundan nito, yung kahapon lang. So, ayun guys, kasabi ko nga ay ingat-ingat lang talaga. So, bali ang aking lutong gagawin dyan guys ay ganyan lang, kilaw. Hindi siya lulutuin sa apoy or whatever, basta ganyan lang pagka tuklap, no, pagkaalis ng laman doon sa kanyang talukap ay pagka marami na, tapos na, so lalagyan na siya ng suka. Kasi yung sa ako nilalagyan ko ng luya, sibuyas, tsaka hindi na ako naglalagay ng asin guys. Tapos sili, ayun. Para yun lang ang alam kong luto diyan guys, pero hindi ko na alam kung meron pang ibang luto diyan, basta yun lang ang talagang gusto ko sa talaba. May nabibili naman guys na mga laman na, yung wala na siya sa bato, wala na siya sa kanyang itong tawag dito, yung kanyang shell, wala na siya dyan. Alis na, yung nilinis na ng mga nagtitinda, yung mga magtatalaba, yung mga nagtitinda sa palengke, ganyan. Linis na, meron na yung
Pero kung gusto mo naman na talagang ikaw, bumili ka ng ganyan, talabang ganyan. Kasi yung sa akin guys, bigay yan ng aking kaibigang kagawad buhat sa Santa Cruz, Isla Santa Cruz, Paumbong, Bulacan. Si kagawad Luis Galman, yan ay dinala niya sa akin, binigay niya sa akin. So nilinis ko yan, pagkalinis, ayun, binuksan natin. Pero before ko nga siyang binuksan, nilinis, binanlian muna natin ng mainit na tubig, yung kumukulo talagang tubig, para at least yung kung merong mga bakterya na natitira o naiiwan doon sa kanyang talukap, matitigay naman doon sa mainit na tubig. So ganyan ang ginawa ko. Binanlian ng mainit na tubig, yung kumukulong tubig, tapos hindi ko rin naman hinayaan na bumukas guys. Ayoko naman ganun nga na bumukas yung sa mainit na tubig na nandoon pa siya, dahil baka makontaminate yung laman ng yung tubig na kulo na gusto ko yung lang ibabaw na mababanlian lang. Ayoko nang bumuka, kasi yung iba kasi kaya nila nilalagyan ng mainit na tubig para daw bumuka at madaling makuha yung laman. So ako naman ayoko nang ganoon. Gusto ko na talagang dinudukit ko talagang as in fresh na fresh talaga siya doon. Talagang makikita ko na ako mismo nakakita doon sa laman na tinuklap ko, na walang contamination na tubig sa buhat doon sa kulong tubig na inano ko. Kasi pag ganyan bumuka na, it possible talaga na makontaminate siya ng tubig, nung tubig na binanli mo. So yun ang iniiwasan ko. Actually talagang masarap ang talaba guys, napakasarap niyan. So at saka marami pa talagang makukuhang sustansya diyan ba. Ano ba 'yon? Yung iodine ba? Iodine panglaban din ng panlaban sa goiter, yung ganon. So recommended naman talaga siya, kasi actually masarap, napakasarap niyan yung talaba. Kaya lang ang hirap talagang gawin, mahirap gawain. Ayan, at cultured naman yan guys, yung talaba na yan cultured. Ang yata niyan, katulad niyan, ganyan yung pinag-alisan, yung ginagawa nila, yung pinag-alisan natin ng laman, tatalian uli nila yan, yung wala nang yung mali yung wala nang yung pinag-anuhan na natin, pinag-alisan na natin ng laman, yung bato-bato na lang, yung tatalian niya ng mga nagko-culture ng talaba, tatalian nila yan sama-sama, isang bigkis kanya, tapos itatali yata nila yan sa isang lubid, tapos ibababad or ihuhulog nila dun sa dagat, yung basta parang ganoon, tapos nakabitin lang yan dun sila, nakabitin yung mga bato-bato na yan sa lubid na pinakalanting yung, tapos yun doon nakakapit na yung mga talaba doon. Tapos may number of months yata, hindi ko lang alam guys kung ilang months bago ma-harvest yun talaba. Usually kasi dito sa Bulacan, during mahal na araw, yung tag-araw, tag-init, yun masarap ang talaba nun, dahil parang sakto lang yung kanyang as I said sa isa kong video, masarap siya yung hindi siya matabang. Kasi yung pagka tag-ulan, pag mag-harvest ka ng talaba sa tag-ulan, medyo matabang ang lasa dahil nga sa tubig ulan.
Kaya mas masarap pagka nagtag-init pag nag-harvest sila. So hindi ko alam kung ilang days yun or ilang months ang kanilang buhat sa pagtanim nila. Tawagin tanim. Tatanim din naman kasi nila yun sa dagat, yung yun nga yung nakabitin doon sa lubid na ano, as kakapitan na yun ng mga talaba. Siguro ng months hindi ko siguro, tapos i-harvest na yan nila, kaing-kaing na yan guys. Ano, dati mura lang yan talaba guys, yung bagong dating ako dito sa Pomo, mura lang yan. Ngayon medyo mataas na, sa bagay ganun talaga, sumasabay sa panahon. Di naman po pwedeng yung ibang bilihin ay nagtaas at tapos siya manatiling ganun lang ano. Siyempre, ganun tumataas din siya. So, napakasarap niyan. Ayan guys, so lalaki ng laman nung nakuha kong ano. Pero meron ding maliliit ang laman sa kasi nga maliliit pa. Yung iba kasing nadala ni Kagawan, medyo maliliit pa. Hindi talaga siya as in malalaki na. Kasi pag malalaki na talaga guys, ang lalaki ng laman. Pero sabi nila mas masarap daw yung maliliit na ng talaba kasi parang ewan ko bakit yung ganoon. Pero mas kung sa nguya mas masarap nguyain yung malalaking talaba, no? Kasi matataba din. Pero yung maliliit malasa din naman guys, malasa. Actually matapos na yan pagka lalagyan na yan ng ricado, so sasarap na talaga. So that's it guys. Huwag kalimutan mag like, share, subscribe para updated ka sa susunod kong mga uploads. Sige, ayan guys, bye bye na, God bless.